Hello everyone! General reading tayo. Again, pag sinabi nating general reading, walang specific na theme. Kumbaga, kung ano man yung mahuhugot nating mga messages dito. So guys, ito ay timeless reading. Alam nyo naman, pagdating dito sa page ko, sa channel ko, lahat ng readings ko ay timeless. Kaya madalas hindi po ako naglalagay ng date sa aking mga readings. I would just like to thank you all guys sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. I'm very grateful. Malaking tulong po yung inyong mga shares, comments, and likes. Tignan nyo na lang po yung mga details sa pinakaumpisa or pinakadulo na itong video or sa description para sa mga interested sa aking private reading. Always remember na hindi po ako mauunang mag-message sa inyo, mag-add friend or friend request. Pag meron pong mga gumagawa nun sa inyo, kahit dala-dala yung picture ko, name ko, pakitignan mabuti kasi yun po yung mga fake na gumagaya sa page ko. Never po akong magme-message or mag-add friend sa inyo. Okay? Tignan na natin ano ba tong mga energies. Kuha pa tayo ibang cards. Wait lang. Tayo ng mga iba pang cards. Tignan natin. Ano yung mga papipick up ng cards, guys. Okay. Hindi lahat makaka-relate dito, ha? Oh, kasi hindi naman po ito private reading at saka kahit private reading pa to, hindi naman always accurate yung mga cards na nasasagap exactly 100% ng energies ninyo. Keep that in mind, okay? Lost. Ibig sabihin, confused. Yung tamang naliligaw ka. Ibig sabihin, hindi alam anong direction yung tinatahak. Kung nasa tamang landas ba, kung tama ba yung ginagawa, nasa tamang relasyon ba, ito yun eh. Parang pagiging confused. Okay? Clarify natin yan, lost. I-clarify yung lost. Pwedeng may Leo energy. So, parang sinasabi ng card mo dito is naghahanap ka ng answer, kaliwanagan para dito sa mga feeling lost or confused, yung mga binanggit ko nga kanina. Okay, para sa akin itong star card means sundan mo yung liwanag or yung guidance sa'yo, so you need to pray. Or maybe kaya siguro iba feeling lost kasi baka nawawalan kayo ng pag-asa about sa sitwasyon ninyo. So, the star is a reminder na huwag mawala ng pag-asa. Palaging maging positive. The sun is ganun din kasi sun is about positivity. Okay? So, you should count your blessings instead of your miseries. Baka kasi iba sa inyo, mas binibilang nyo pa yung mga, yung mga misfortunes ninyo, yung mga hindi magandang nangyayari sa inyo. Hindi ka talaga magiging masaya once na ganun yung attitude mo. Na, ang napapansin mo lang yung mga pangit. Instead na mas maging grateful ka at pansinin mo yung mga positive things in your life. Which is deserving naman. And dapat lang na yun yung i-celebrate natin instead yung mga miseries natin sa buhay. So maybe that is why you're feeling lost kasi ganun ka baba yung
vibration mo. So, you need to shift yung iyong vibration sa mas mataas, which is yung pagiging positive, which is yung hindi nawawala ng pag-asa kasi yung pessimistic, ay hindi, wala na, ganito na lang, siguro ganito na lang, wala na akong pag-asa sa buhay, etc., etc., chorba. Okay, this is you na pagiging negative. You need to be strong. Strong, hindi yung malakas ang katawan, dear. Yung malakas ang, yung mo yan, yung inner self mo yung tinutukoy dyan. Sa strength card, okay? So, mga signs dito, you have Leo, you have Aquarius, and then you have, strong energy ng Leo. Ito, actually, itong dalawang cards. Mag-focus ka sa iyong strengths. Mag-focus ka sa iyong, good qualities. Or kung hindi naman ito about you, mag-focus ka dun sa situation. Okay? Ano yung mga blessings na meron ka? Ano yung mga pwede mong gawin? Ano yung mga advantages mo rito? Resources na meron ka. So, dapat ikaw ay grateful and positive. Okay? To attract positive outcomes. Okay. Oh, wait lang. May nahulog akong baraha. Tapos dinaanan pa ng aso ko. Ouch! May pilay kasi yung kabilang arm ko. Palikat ko, guys. Hirap na hirap ako. Three of Cups. Diba? It's time to celebrate. Anong dapat may pag-celebrate? Kung anong meron ka. Kung anong blessings na meron ka. It's learning to be, to appreciate yung mga bagay na meron ka kaysa mag-focus ka doon sa mga bagay na wala. That's why you're feeling lost, confused, or feeling empty. Parang naliligaw ka, nawawala ka. Okay? Yan yung energy ng mga lumalabas. Puro lumilitaw ng mga cards sa'yo sa clarification mo is puro encouragement. No, magic. I don't know what magic means. Magic is minsan yung mga hindi natin ine-expect na pwedeng mangyari. Okay? Ano yung pinaka-magic dito sa iyong situation? Siguro yun yung tignan mo, yun yung bigyan mo ng attention. Okay? Or maybe the card is telling you na there is magic in you. In your situation, na parang the magician card yan na pwede mong, ikaw ang pwedeng mag-create ng magic sa buhay mo. Ikaw yung may kakayahan nun. Kasi ikaw naman ang may hawak ng buhay mo. Sabihin na natin, may mga outside influences, mga tao, mga situations. Pero bottom line, ikaw ang pangangatawan mo yan eh. Pag-iisip mo yan. Diba? Ikaw ang mag-shape ng kung ano yung mga outcome na mangyayari sa'yo by your decisions and actions and your mindset. Napakalaking factor nun. So, ayan, no? Paano gumawa ng magic? Ikaw, you have to figure it out yourself. Ikaw ang gagawa niya, not other people. Diba pa? Same with happiness. Iba, umasa sila na ibibigay yung happiness nila galing sa ibang tao, na ibang tao magbibigay ng happiness. No. Kung naghihintay ka, ang tagal-tagal mo na naghihintay, hanggang ngayon hindi ka pa rin masaya. Di ikaw ang gumawa ng happiness mo. Okay? Parang same sa ganito. Nag-e-expect ka ng magic, nag-e-expect ka ng miracles. Yes, of course, we believe in miracles, no? Especially if we pray, kung may faith tayo kay God, meron talaga miracles. Pero, minsan, yung magic nasa kamay natin eh. Nasa mga decisions and actions natin. Kaya nga, ikaw ang nag-shape ng kung ano yung magiging tomorrow mo.
And kung ganito yung mga mindset mo, ganito yung energy mo, mga lumilitaw dito kanina, paano ka makagawa ng magic? Diba? Ten of Wands, Five of Cups. So, nakikita ko, you need to put work in this situation para magkaroon ng magic. Yun yung nakikita ko. Are you willing na, gawin or ibigay lahat ng kaya mo? Okay? Ano pa? Five of Cups. Something about grief, sadness, loss. O baka kasi iba sa inyo, meron kayong ikinalulungkot. Something na pinagsisisihan. O, kasi merong loss, may regret, may sadness. Parang some kind of failure or ng tipong hindi nyo matanggap, hindi kayo makamove forward. So, tinutukoy na ito is something that is holding you back para makamtan yung magic na yan, yung transformation. I believe this card, magic, is about pagbabago Kasi magic is transformation. Diba, minsan yung mga magician, from their hat, may mag-emerge na rabbit, or yung halimbawa, yung panyon, biglang naging rose. So, yun yung pang nakikita ko. So, parang magician energy. If you're not going to do something about your situation, how could you expect na magkakaroon ng transformation? O, di ba nagra-rhyme? Situation, transformation. Nagkataon lang yun. Yun na yung mga nahugot kong words. Pero, siguro may changes, pero para mangyari yung mga changes, you have to believe in magic. You have to believe na you are capable of changing or transforming your situation by your decisions and actions, So, yun yung nakita ko dito. Ang basis nito is ano yung willing kang gawin? Ano yung disposition mo? Hanggang saan yung ano ba tawag dito? Determination. Ano yung meron ka? Ano yung meron ka ngayon? Your blessings, yung mga assets mo na pwede mong magamit para ma-transform mo itong situation mo. So, making use kung anong meron ka, anong gifted sa'yo, anong mga blessings mo, para mas lalo mo pang, alam mo yun, ma-improve, mapaganda itong situation mo. So, yun yung nakikita ko. So, you need to huwag ka mag-dwell sa past or huwag ka mag-focus doon sa mga bagay na wala na. Yun din yung indication na itong Five of Cups. Mag-focus ka dito sa present. What you can do dito sa iyong kasalukuyan at sa mga susunod. Yan yung bigyan mong focus. Kasi dito kaya may blockage sa iyo Kasi nakafocus ka sa past, dun sa wala na. Alam mo nung wala na, natapon na, na-lost na. Okay? O lost. May dalawang card ng lost talaga dito. Whatever yung tinutukoy na yan, mag-end na relationship, career, etc. Bagay na lumusot na sa palad mo. Diba? Why dwell dun sa bagay na wala na kung may available cups pa naman? Kasi dito sa Five of Cups, you lost 3 cups, pero merong 2 cups standing. Ang ibig sabihin nun, not all opportunities are lost. Meron pa. Posibleng may darating pa or meron. Hindi mo napapansin, pero dyan meron sa'yo. May 2 cups sa'yo na naiwan to start again. Ang nakikita ko dito is burdens, responsibilities,
O baka kasi yun yung ibang mga bagay na factors na nakaka-apekto sa situation ninyo. Maaaring burdened kayo. Or wala kayong katulong, sarili nyo lang, no? Okay? So nabanggit ko nga pala yung mga signs na strong dito is Leo and Aquarius. Also Sagittarius and Scorpio and Gemini. Okay, so may dalawang tao rito. May Knight of Wands dito. Someone na pa-impress. O maybe you're dealing with someone na pa-impress. Puro boka lang, puro forma lang. Or may pagkamaangas talaga yung dating. Sabihin na natin, show off daw itong person na to. May pagka-reckless din, may pagka-arrogante. Okay, if this is not a person, o kung tao yan, napaka-unpredictable. No, hindi ka makapag-rely dito sa tao na to. Susulpot, tas maglalaho. Kung situation yan, ganun din. Parang situation ng bara-bara or unpredictable. Someone who is walang patience. O whether ikaw yan o someone na yung nakaka-deal mo. Meron talagang regret dito sa iyo. Lumihitaw dito sa 5 of Cups, 9 of Swords mo. So, marami ka sigurong emotional baggage or past life trauma, guilt, unresolved na mga issues, walang closure. Yan siguro yung mga daladalahin mo. Kaya pala ang bigat with the 10 of Wands. 10 of Wands, mabigat na energy. Okay, so almost giving up. Pero nasa sayo naman yan. Sabi nga, show strength. At huwag ka mawala ng pag-asa. Always think positive with the Sun card, Star card. And not all hope is lost. Yun naman yung sinasabi din dito sa iyong 5 of Cups sa Star. Okay? So, yan. Ito yung mga na-pick up ko dito sa ating general collective reading. So, I hope makatulong sa inyo yung mga mensahe na nakuha natin dito. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.